Bata, sumabit sa legs ng isang CEO, sabay sabing, "Nakagat po ako ng aso niyo." Pero matapos may pagamot ng lalaki ang bata at ihatid, ay naawa siya sa sobrang hirap pala ng buhay nito. Mas nagulat siya nang makita ang ina ng bata. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento? Tara, ating tunghayan ang nakakatuwang kwento natin ngayon. Kararating lang ng bahay ni Nedrick nang mapansin niya ang batang lalaki na umiiyak na nakaupo sa gilid ng kanyang gate. Dali-dali siyang lumabas sa kotse at nilapitan ito para tanungin kung anong nangyayari. "Okay ka lang? Bakit ka umiiyak, bata?" Tumingin sa kanya ang bata at napapailing. Sabay sumabit nga ito sa legs ni Ned. "Hoy bata, ano bang ginagawa mo? Ano bang nangyayari sa'yo?" Nakagat po ako ng aso nyo. Pagdaan ko po ay bigla na lang pong lumabas ng gate kaya ayun. Sagot ni Cedric. Dahil sa narinig ay dali-daling kinarga ni Ned ang bata pasakay sa kotse niya para madala niya ito sa ospital. Saad pa nga nito, "Pasensya ka na ha. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital para mapa-inject ka ng anti-rabies." "Opo," sagot ni Cedric. Nagmamadaling nagmaneho si Ned pero nag-iingat naman siya para walang aksidente na mangyari. Pagdating nila sa ospital ay kinarga niya ulit ang bata papasok sa loob. Nang mabigyan ng injection, makalipas ang ilang minuto ay nakahinga na ng maluwag si Nedrick. Naging busy siya lately kaya nalimutan niya ang kanyang asong si Sushi na dalhin sa veterinary. Ngayong may nakagat na, ay naging leksyon na ito sa kanya na dapat magbigay naman siya ng kaunting oras kapag ganitong mga hayop na ang pag-uusapan. Pagkalabas nila ng ospital, ay binilhan niya ng pagkain si Cedric dahil nagutom daw ito. Napapangiti naman siya kasi masigasig na ito, hindi gaya kanina na ang iyak ay may kasamang takot. Sino ba naman ang hindi? Kung nakagat ng aso, kahit siya, makakaramdam ng ganun. Nagulat na nga lamang siya nang biglang sumabit ang bata sa kanya. "Hatid na kita sa inyo." Saad nga ni Nedrick. Tumingin sa kanya si Cedric at ngumiti. Salamat po. Sabi ni Cedric. Maya-maya lang ay lulan na sila ng kotse ni Cedric pauwi sa bahay nito. Pagdating nila, ay nakikita na agad niya ang kapos na pamumuhay ng magulang ng bata dahil bubong pa lang ng bahay ay luma na talaga at kinakalawang, pinagtagpi-tagbing bahay. "Sinong kasama mo dyan sa bahay niyo?" Curious na tanong ni Ned. Pinindot ni Ned ang lock ng pinto para bumukas at makababa ang bata. Nanay ko lang po. Wala po kasi akong tatay eh. Sagot ni Cedric. "Okay." Pasok po muna kayo, ipakikilala po kita sa nanay ko. Nakangiting sabi ni Cedric. Tumango naman si Nedrick at bumaba ng kotse pagkatapos ay nilak ang pinto. Naunang pumasok ang bata kaya sumunod na rin siya. Nakanganga na lamang si Nedrick nang mapansin niya ang isang babae na nadatnan nila sa may sala na nagtatahi ng damit. Kung hindi siya nagkakamali ay ito ang naka-hook up niya dati, si Callie. Napakunot ang noon ng babae nang mapag-abot nga ang kanilang tingin. Siguro nagtaka ito kung ano ang ginagawa niya rito. Nang tignan niya, ang kabuuan ng babae ay nawala na ang ganda nito at malapor sila ng kutis dahil sa hirap ng buhay. "San ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap eh." Sad na lamang ni Callie. Nagmano si Cedric kay Callie at hinila nito ang kamay niya para ipakilala. May pinuntahan lang po ako, nanay. Si Sir Ned nga po pala. Dinala niya po ako sa ospital dahil nakagat po ako ng aso niya. Sagot ni Cedric. "Ha? Okay ka lang ba? Yan ang napapala mo sa kagagala mo eh." Napayuko si Cedric. Sorry po, nanay. Hinging paumanhin ni Cedric. "O sige na,
Magbihis ka na doon at kumain. Okay po, nanay. Sagot ni Cedric. Nang pumasok ng kwarto si Cedric ay tumingin sa kanya si Callie. Hindi alam ni Ned kung ngingiti siya o ano dahil napakaseryoso ng mukha ng babae. Maupo ka. Nedrick, kamusta ka na pala? Naupo naman si Ned kaagad. Okay lang naman, gaya pa rin ng dati. Tumingin sa kanya si Callie pero formal ang reaksyon nito. Gwapo ka pa rin, parang walang nagbago. Ilang taon na rin ang huli tayong magkasama. Napatawa si Ned dahil ito rin ang naging komento ng babae noon. Nagwapo siya. Napakunot naman ang noon niya nang mapansin niya na naputol ang isang kamay ni Callie kaya mas naawa siya rito. Kung hindi mo mamasamain, ano nga palang nangyari dyan sa kamay mo? Itinabi ni Callie ang ginagawa nito at itinaas ang kanyang kamay. Ito ba? Nako, nagkukusinera kasi ako dati. Kaya ganito yung nangyari. Natigil ako sa pagtatrabaho. Napailing na lamang si Ned. Anong pinagkakabalan mo ngayon? Paano kayo nabubuhay ng anak mo? Curious na tanong nito. Ngumiti ng mapait si Callie. Tumatanggap ako ng labada. Tinulungan ako ni Cedric. Siya yung isang kamay ko. Napabuntong hininga na lamang si Nedrick. Nabanggit sa akin ni Cedric na kayo lang dalawa rito? Nasaan ba yung tatay niya? Single mother ka? Sunod-sunod na tanong ni Ned. Napatitig si Callie sa kanya. Kaya bigla siyang kinabahan sa tingin nito. Anak natin siya. Ikaw ang tatay niya. Nagbunga ang pinaggagawa natin dati. Walang alinlangan at dire-diretsyong sad ni Callie. Hindi nakaimik si Ned. Parang ayaw mag-sink in sa utak niya ang sinabi ng babae. Ikaw ba naman ang biglain ng ganun? Ayaw niyang maniwala kasi mahilig sa fling at hookups ito kaya never nagseryoso. Kaya imposible ang anak nila sa Cedric. Pero what if? Ganun ba? Napangisi si Callie. Alam mo, hindi kita inobliga na maniwala. Gusto ko lang malaman mo dahil baka pinangarap mo rin na magkaroon ng anak. At para din sa anak ko to, paano kung hinahanap-hanap ka niya? Hindi sumagot si Ned. Hindi siya mahilig tumakbo sa isang responsibilidad kung sigurado siyang kanya ito. Pagkatapos nilang mag-usap ni Callie, ay nagpaalam na nga siyang umalis dahil may trabaho pa siya. Sa kabilang banda si Callie ay nakasilip lang sa gilid ng pinto sa papalayong sasakyan ni Ned. Napatampal na lamang siya sa kanyang noo nang ma-realize ang sinabi na sobrang bilis na ipinaalam niya sa lalaki na anak nila, si Cedric. Kaya sinong maniniwala doon kung marami pang taon na lumipas? Iisipin talaga nito na ibang lalaki ang ama ng bata. Dapat palagi talagang nasa tamang timing. Pero ganun pa rin naman yun. Sa matagal o madali, hindi pa rin maniniwala si Ned. Kasi hindi naman siya matino noon. Kaya naging ganito ang buhay niya. Kasi tila sinisingil na nga siya ng pagkakataon dahil sa mga kalokohan niya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Callie kung kailan malaki na ang bata at saka pa sila nagkita ulit ng lalaki. Nang tuluyan nang mawala sa paningin niya ang kotse ni Ned ay bumalik na siya sa ginagawang pagtatahi. Hindi niya alam kung kumain na ba si Cedric o hindi. Totoo ba yung narinig ko, Nay? Tatay ko po yung si Sir? Tanong ni Cedric. Alam mo masamang makinig sa usapan ng iba. Pero narinig mo na kaya wala na akong magagawa. Siya nga yung tatay mo, anak. Pero parang ayaw niyang maniwala eh. Kumunot ang noo ni Cedric. Ha? Bakit po? Tanong niya. Napailing si Callie. Kasi matagal siyang nawalay sa atin. Hayaan mo na intindihin na lang muna natin. Hinila niya ang anak at niyakap ito. Samantalang si Ned ay nagmamaneho na parang wala sa sarili, napasuntok siya sa manibela dahil na-realize niyang mali ang ipinaramdam niya kay Callie. Na hindi maniwala na may anak sila. Parang binababa niya ang pagkatao nito. Never naman niyang na-judge
ang pananaw ng babae pagdating sa pakikipagrelasyon. Alam naman niya dati ang pinagdaanan ni Kali kaya nga siya naging ganun kaloko. Hindi naman niya isasara ang utak niya sa posibilidad. Kailangan lang talaga niyang maintindihan silang dalawa. Pagdating niya ng bahay niya, sumalubong kaagad sa kanya si Sushi. Kumakawang ang buntot nito at nagpapakarga. Bad ka ha? Anak ko pa talaga ang kinagat mo. Magiging amo mo yon pagdating ng araw kaya umayos ka. Turo nga nito sa aso. Natigilan naman si Nedrick nang ma-realize niya ang kanyang sinabi kaya naiiling na lamang siya na nilak ang gate at pumasok siya sa loob ng bahay. Nakarga si Sushi. Pabiling-biling sa higaan niya si Ned dahil paulit-ulit umikil-kil sa utak niya ang napag-usapan nilang dalawa ni Kali. Parang na-guilty siya kasi hindi siya maniniwala rito. Kinabukasan samantalang si Kali ay hindi na niya naabutan pa si Cedric sa higaan nito paggising niya. Pagpasok niya sa kusina ay meron ng nakahandang agahan para sa kanya. Napangiti naman ng mapait si Kali dahil parang pakiramdam niya hindi niya nahalagaan ng maayos ang kanyang anak. Kung may babalik niya ang panahon ay sana hindi na lang ganun ang mga pinaggagawa niya. Nagtino na lang siya para may narating nga sa buhay. Nasanay siya noon, nalaki sa layaw kasi buhay pa nga ang mga magulang niya pero ngayon wala na siyang matatakbuhan kapag naghihirap siya ng sobra. Kaya nang maputo lang isa niyang kamay ay nagtatanim na lamang siya ng kung ano-anong gulay sa likod bahay para may maibenta siya sa mga kapitbahay na gustong bumili o doon sa palengke at tumanggap nga rin siya ng labada. Sa kabilang banda, bago umuwi ng bahay si Nedrick, ay naisipan niyang dumaan muna sa palengke para bumili ng preskong gulay at isda. Nang palabas na nga siya, napakunot ang kanyang noo nang mapansin niya si Cedric na naglalakad parang kagagaling lamang din ito sa palengke. Bumusi na nga siya nang ilang beses kaya huminto ang bata sa paglalakad. Ngumiti ito sa kanya nang dumungaw siya sa bintana. "Ikaw pala yan, Tay!" Nakangiting sabi ni Cedric. Natigilan naman si Ned. Parang may kung anong humaplot sa puso niya nang marinig niya ang sinabi ng bata. Lumapit ito sa bintana ng kotse. Itinaas ang kamay para magmano nga sa kanya. "God bless. Anong binili mo sa palengke?" Tanong nga nito. Kinuha ko po yung bayad sa ibinenta ko pong mga gulay kanina. Nakangiting sagot ni Cedric. Nakaramdam naman ng awa si Ned. Kahit sa kabila ng hirap ng buhay na dinanas nito, ay nagawa pa talagang ngumiti nito. "Ang sipag mo naman. Halika, pasok ka. Hatid na kita sa bahay niyo." Binuksan niya ang pinto ng front seat para makapasok ang batang si Cedric. Napailing siya nang mapansin niyang sira na ang sapatos ng bata at lumang-luma na rin. Masaya po akong makilala kayo, Tay. Pero naiintindihan ko po kung hindi ka po maniniwala na anak mo ko. Pinaliwanag naman po ni nanay sa akin eh. Cute na saad pa nga ni Cedric. Napakagatlabi naman si Ned at hinaplos niya ang buhok ng anak. Nararamdaman na niya pero gusto niyang makasigurado para maging buo ang paniniwala niya. Hindi naman sa ganoon. Nagulat lang si tatay. Paliwanag naman ni Ned. Ngumiti si Cedric at niyakap siya. Ang hirap talaga ng buhay, Tay, no? Tignan mo, itong sapatos ko matagal ko na po itong gamit. Kaya ngayon parang susuko na talaga. Nakangiting sabi ni Cedric. Napailing na lamang ang lalaki. "Dadaan tayo ng tindahan ngayon. Ibibili kita ng maraming sapatos. Ilan ba ang gusto mo?" Naku, kahit isa lang po baka wala ka na pong pera eh. Sagot naman ni Cedric. Napatawa na lamang si Ned ng malakas. "Dadamihan natin para marami kang magagamit. Pati mga bagong damit, pantalon at iba pa." "Salamat po, Tay," sabi ni Cedric.
Nang mapadaan sila sa isang kainan, ay huminto sila para kumain. Nagugutom na rin si Ned. Uunahin muna niya itong anak niya bago siya pupunta kay Laura, ang kanyang long-time partner. Palagi na itong umuungot sa kanya ng kasal pero wala pa sa plano niya talaga mag-settle down kasi hindi pa naman talaga siya handa at marami pa siyang bagay na gustong gawin. Nasa loob na sila ngayon ng restaurant. Hindi na kailangan mag-order dahil nasa harapan na nga nila ang mga pagkain na pagpipilian. "Oh, pumili ka lang ng gusto mong ulam, anak," sagot ni tatay. Sige po, sakto po, gutom na rin po ako eh. Nakangiting sagot ni Cedric. Kaya napapangiti lang si Ned nang makita niya ang bata na isang ulam lang ang kinuha nito at 3 kanin. Madaling nag-mature ang isip at paniniwala dahil sa kahirapan. "Bakit isang ulam lang ang kinuha mo?" Napabungis-ngis sa kanya si Cedric. Naku, okay na po ako rito sa karne, tay. Yung iba kasi gulay na eh. Nagsasawa na po ako doon eh. Bumubungis-ngis? Nasagot ni Cedric. Tama nga ito. Halos gulay ang nakadisplay. Piniritong isda nga itong kinuha niya para ulamin. Sawa na rin siya sa karne. 2 plastic na lagayan ng soft drinks ang in-order ni Ned dahil dadalhin niya yung kay Cedric dahil may paggagamitan siya. Pagkatapos nilang kumain ay sa mall sila pumunta. Kitang-kita niya ang pagningning ng mga mata ni Cedric sa tuwa. Nagbayad na si Ned. Pagkalabas nila ng restaurant at dumiretso na sila ng mall para ibili ng bagong gamit ang anak. Lingon naman ang lingon si Cedric dahil hindi ito makapaniwala na nandito sila ngayon sa mall. "Ngayon ka lang ba nakapunta sa lugar na to?" tanong ni Nedrick. Opo, tatay. Salamat po dahil dinala mo po ako rito. Nakangiting sagot pa ni Cedric. Napangiti lang si Ned dahil lahat na lang ipagpapasalamat ng anak kahit naman ni hindi naging maganda ang buhay nito. Awang-awa naman siya rito dahil nawala nito ng karapatan na maranasan ang mga bagay na deserve nito na kaya naman niyang ibigay. Sa kabilang banda, si Kali ay nagumpisa ng mag-alala dahil anong oras na pero hindi pa rin dumarating ang anak ngayon. Ngayon lang ito naabutan ng hapon kung kanina pa nakauwi ang mga kaklase nito. Maya-maya lang ay napakamot ang noon niya nang mapansin ang isang kotse na papalapit sa bahay niya. Todo silip naman siya kung sino ang sakay pero nagulat siya dahil bumaba ang anak niya na iba ang suot nito. Sunod niya namang nakita ang binti ng isang lalaki na alam niyang si Ned, kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi lumabas ng bahay si Kali upang salubungin ang dalawa. Hinahayaan na lamang niya ang mga to na makapasok sa loob ng bahay. Napansin niyang pabalik-balik ang mag-ama sa labas. Naghahakot pala ang mga to ng pinamili. Akala ko kung saan ka na nagpunta, anak eh. Huwag mo nang uulitin na pag-aalalahanin ako ha. O kaya, magpaalam ka naman, sabihan mo ako. Ngumiti si Cedric. Opo, Nay. Binalikan ko lang po yung bayad ng gulay na ibebenta ko po kanina sa palengke. Ang kaso, nakita po ko ni tatay, kaya isinama niya po ako sa mall, hindi na po ko nakapagpaalam. Ngumiti naman sa kanya si Ned, kaya napatango siya. Ikaw nang bahalang magayos ng mga yan, Kali. Oo, salamat sa lahat ng tuwa. Sad na nga lamang ito. Walang anuman, para sa inyong dalawa ni Cedric yan. Nakaramdam ng hiya si Kali dahil maraming pinamili si Ned para sa kanila. Kasama pa bigas at groceries kaya namumula siya pero insulto naman sa lalaki kung hindi niya tatanggapin ang mga ito. Dito ka na maghapunan. Magluluto ako ng ulam para sa'yo. Yaya ni Kali. Salamat. Pero kasi may pupuntahan pa ako next time na lang. Tumango na lamang si Kali. Sige okay lang. Ginulo ni Nedrick ang buhok ni Cedric bago ito nagpaalam na umalis. Sinilip naman niya
ang lalaki para sundan ng tingin hanggang sa makaalis ito ng tuluyan. Nang makaalis na si Nedrick, ay hinarap na niya ang mga pinamili nito. Magkatulong silang dalawa ng anak para ilagay sa tamang lagayan at hindi makaharang sa sala. Ang dami ko na pong bagong sapatos at gamit, Nay. Masayang untag ni Cedric. Napangiti si Callie at hinaplos ang pisngi ng anak. Oo nga eh. Magpakabait ka at mag-aaral ng mabuti. Opo, ang saya-saya po pala kapag may tatay, ano? Sad nga ni Cedric. Oo naman. Napangiti si Callie. Masaya akong responsable kung hindi nakaka-stress. Nang matapos nilang matignan ang mga pinamili, tuwang-tuwa talaga si Cedric na sinusukat nito ang mga sapatos hanggang sa nakatulog ito sa kawayang upuan. Inayos naman ni Callie ang mga bagong gamit ng anak at nilagay sa kwarto nito. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Nedrick ay seryoso ang mukha habang nakatutok sa DNA test result nila ni Cedric. Positive at anak nga niya ang batang yun. Gusto niyang puntahan si Callie at humingi ng sorry rito dahil pinagdududahan niya ito. Kinabukasan hindi natuloy ang pagpunta niya sa bahay ni Callie dahil may importante siyang gagawin sa opisina. Kaya ang ginawa niya, umorder siya ng mga materyales na gagamitin sa plano niyang ipapagawa na bahay ng mag-ina. Napansin niya kasi nasira na nga ang bubong ng mga to at kailangan ng palitan. Nang matapos niyang mailista ang lahat, ibinigay na nga niya sa tindera para bayaran at ipahatid doon kina Callie. Nagtanong naman siya nung nakaraan tungkol doon sa lote na pinagtirikan ng bahay, kaya nalaman niya kanila pala yun, nabili lang sa murang halaga. Kumontak din siya doon sa mga kakilala niyang construction workers para gumawa ng bahay. Sa kabilang banda, si Callie ay nagulat dahil sa may 5 lalaki kaagad ang dumating sa bahay niya. Kasunod ang mga gagamitin sa paggawa ng concrete na bahay. Nagtanong siya kung sinong nagutos. Si Nedrick pala ang nagpadala sa mga to. Bakit po may mga tao sa labas, Nanay? Tanong ni Cedric. Nagtaka siguro si Cedric dahil busy naman ang mga tao dito sa kanila sa paghahanap buhay kaya walang panahong mag-umpukan at magchismisan. Yung tatay mo, pinapagawan tayo ng bahay na semento. Namilog ang mga mata ni Cedric sa narinig. Talaga po ba? Ibig sabihin ay may maganda na po tayong bahay, Nay? Masayang sambit ni Cedric. Parang ganun na nga. Napatalo naman sa tuwa ang bata. Habang si Cedric naman ay hindi alam ang gagawin. Si Nedrick, kasama niya ang girlfriend niyang si Sally. Nakasimangot ang babae na parang bad mood dito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang tagal mong hindi nagpakita tapos ngayon, hindi mo ko magawang i-date sa labas? Nagtatatalak na saad ni Sally. Napabuntong hininga si Ned. Nandito kasi sila ngayon sa bahay ng nobya. Kailangan niyang ipaalam rito na may anak siya sa ibang babae para malaman niya kung anong magiging reaksyon nito. Lalabas naman talaga tayo, pero may pag-uusapan muna tayo. Napakunot naman ang noo ni Sally. Tungkol saan? Tanong ni Sally. May anak ako sa ibang babae. Tumawa si Sally. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, babe. Sana sinabi mo sa akin dati pa. Tumaas ang boses na sambit ni Sally. Ngayon ko lang nalaman to. Hindi ko nakarelasyon ng seryoso dati ito. Sumama ang timpla ng mukha ni Sally. I don't know what to say about this revelation. Umuwi ka na lang muna. Naiiling na sabi ni Sally. Sana maintindihan mo. Hindi umimik ang babae bagkus nag-walk out ito at iniwan siya sa may sala. Nang sumunod na araw, binigyan si Ned ng silent treatment ng kanyang girlfriend. Kaya kahit anong pagpapapansin niya rito parang hindi siya nakikita. So hindi na siya nagpumilit pa
Ibinuhos na lamang niya ang kanyang panahon at oras sa anak niya para man lang makabawi siya rito. Pupunta siya ngayon sa bahay ni Kali para tignan rin kung ano nang nangyayari doon sa pinapagawa niya. Dumaan siya sa isang restaurant para mag-takeout ng pagkain para dalhin doon. Dinamihan na niya para makakain din yung mga nagtatrabaho. Pagdating niya, bumaba na kagad siya sa kotse at natigil saglit ang pagtatrabaho para kumaway sa kanya. Ngumiti rin si Ned sa mga ito. Napangiwi naman siya nang mapansin si Cedric sa may di kalayuan na naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Habang si Kali ay nasa likod bahay, nagtatanim ng gulay para dagdag doon sa mga nauna. Kali? Yung bata naglalaro kahit mainit. Pakitawag nga please. Napakunot ang noon ni Kali nang marinig ang boses ni Ned. Nandito palang lalaking to. Hindi man lamang niya namalayan. Ha? Oo sige. Iniwan niya kagad ito at tinawag ang anak. Bakit pa, Nay? Tanong ni Cedric. Nandyan sa loob ng bahay ang tatay mo. Namilog ang mga mata ng anak sa narinig at nagmamadaling umuwi. Binalikan agad ni Kali ang ginagawa nang matapos magwalis bago pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niya si Ned na pinupunasan ng pawisang katawan ni Cedric. Bakit ba kasi gustong-gusto ng mga batang naglalaro sa labas kahit mataas ang sikat ng araw? Kung may bahay naman. Nakita niyang napayuko si Cedric. Wala po kasi akong gagawin dito sa bahay, tay eh. Natapos ko po kasi ang lahat ng gawain tsaka yung assignment ko po tapos na rin po kaya gusto ko pong maglaro. Sagot naman ni Cedric. Napakunot naman ang noo ni Kali na nakatingin sa lalaki. Nung una ayaw nitong maniwala pero ngayon, palagi na nga lamang pumupunta sa kanila ito. Nabigla na nga lamang yata ito sa ibinalita niya. Sige lang, kapag natapos yung bago mong bahay ay bibili tayo ng telebisyon para hindi ka na lalabas para maglaro doon sa mainit. Ngingiti-ngiti, nasaad pa nga ng kanyang anak. Talaga po, tay? Masayang sambit ni Cedric. Salamat po kung ganun. Ngumiti naman si Ned. Nang mapatingin nga ito sa gawin niya, ay kinindatan nga siya. Kaya napakagatlabi na nga lamang siya. Kung dati, attractive siya ngayon naman ay sobrang losyang na nga siya. And worse, is putol pa nga talaga ang kabilang kamay niya. Gusto mo ba ng cellphone? O yung iPad? Alam mo ba ang mga yon? Tanong ni Ned. Napatingin sa kanya si Cedric na nakangiti pero kumunot ang noo niya rito. Pero hindi na nga lamang niya pwedeng kontrahin ng lalaki dahil gusto din niyang maging masaya ang anak niya. Opo, tay. Meron pong ganun po yung kaklase ko eh. Ako nga lang po ang wala eh. Malungkot na sagot ni Cedric. Ngayon ay gaya ka na rin nila. Dalawahin natin para meron ka lahat. Mag-aral ka ng mabuti. Napatalon pa nga ang bata. Sige po, tay. Salamat. Sabi nga nila nakaluwag-luwag na raw po ako sa buhay dahil iba-iba sapatos ko at mga gamit. Sinabi ko naman po sa kanila na dumating lang po yung tatay ko galing abroad. Nakangiting sabi ni Cedric. Napangisi na lamang si Ned at ginulo ang buhok ng anak. Ang dami pang napag-usapan ng dalawa hanggang sa napagpasyahan ng mga to na umalis at pumuntang city. Hinabili naman ng lalaki na magluto ng maraming kanin para makakain ng tanghalian yung mga trabahador. Isang buwan ang nakalipas walang pasok sa eskwela si Cedric, kaya nagpaalam ito sa kanya na pupuntahan sa bahay. Si Cedric, naging busy yata ang lalaki kaya hindi ito nakadalaw sa kanila. Samantalang si Cedric naman ay kararating lang. Nagtaka siya kung bakit bukas ang gate ng kanyang bahay. Tapos si Sushi ay matamlay na nakaupo malapit dito. Napakunot ang kanyang noo. Nang kinarga ang alaga, papasok sa loob ng bahay pero nagulat siya dahil may narinig nga siyang umiiyak na bata. Pagpasok niya ay nanlaking mga mata ni Ned nang makita si Selly na pinagpapapalo ang anak niya ng handle ng plastic na walis.
Nagdilim ang kanyang paningin, kaya bigla siyang napalapit sa nobya. Hinila ito ng malakas at itinulak kaya napaupo sa sahig. Anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Wala kang karapatan na saktan siya dahil hindi mo siya kaano-ano. Dumagundong ang boses niya sa buong bahay kaya nakita niya kung paano namilog ang mga mata ni Selly. Kinarga niya si Cedric at napansin niyang may kalmot ito sa mukha at leeg na galing sa kuko ng isang tao. May pasa din ito sa mga paa na galing sa walis. Napailing na lamang si Ned. Paano niya ito ipapaliwanag kay Kali ngayon? Ayoko sa batang yan. Walang modo. Napakabastos. Kumuha ng pagkain na hindi kanya at minumura ako parang hindi naturuan ng tamang asal ng nanay eh. Malditang sabi ni Sally kahit hindi naman talaga siya minura ng bata. Napakunot ang noo ni Ned. Nang tumingin siya kay Cedric, umiling ito. Hindi po totoo yan, Tay. Hindi po ako kumuha ng pagkain. Wala po akong ginawa sa kanya. Napakagala nga po ng approach ko sa kanya. Galit po siya sa akin kaagad dahil may kaagaw na raw po siya sa atensyon niyo. Sabi naman ni Cedric. Totoo ba yun, Sally? Hindi ko yun expect na ganito ang ugali na meron ka. Lalo na sa mga bata. Kung hindi mo tanggap yung bata ay sana hindi mo na lang sinaktan. Masama ang tingin sa kanya ni Sally. So, pinipili mo ang batang yan over me? Tanong ni Sally. Hindi ko kailangang mamili dahil pareho ko kayong mahal. Sadama ni Ned. I'm sorry. Ayoko sa batang yan. Tapos na tayo. Sagot ni Sally. Napailing na nga lamang si Ned. Hindi niya alam ang gagawin. Pero ang totoo, nawawala na rin naman talaga ang pakiramdam niya para kay Sally. Napabuntong hininga na nga lamang siya dahil nag-iisip siya kung ano ang magiging explanation niya kapag makita ni Kali ang pasa at sugat ng anak. Nagkatinginan silang dalawa ni Cedric. Okay ka lang? Ano pang ibang ginawa niya sa'yo? Napabuntong hininga si Cedric at ngumiti. Okay lang po ko, Tay. Kinalmot ako at pinalo po. Yun lang po. Sagot ni Cedric. Napailing na lamang si Ned. Na-surprise siya sa pinapakitang ugali ng nobya. Masyado itong mabait kung titignan pero nananakit pala. Halika, gagamutin natin yung sugat mo. Pasensya ka na. Hindi kasi siya napasabi na pupunta rito eh. Umiling naman ang bata. Wala pong problema, Tay. Girlfriend mo po ba yun? Paano yun? Naghiwalay pa po yata kayo nang dahil po sa akin. Naiiling na sabi ni Cedric. Huwag mong alalahanin si tatay, okay lang ako. Tumango naman si Cedric. Pinakain ni Ned ang anak pagkatapos niyang magamot ang sugat at pasa nito. Maganda siya, Tay. Bagay kayo pero sa ugali lang po kayo hindi magkapareha kasi sobrang bait mo po, siya po hindi. Komento pa nga ni Cedric. Ngumiti si Ned. Sa tingin mo mabait si tatay? Opo, sobra po. Kaya nga siguro na in love sa inyo si nanay dati. Sagot ni Cedric. Napaubo si Ned. Paano magiging pagmamahal ang nararamdaman nila noon ni Kali kung naglalaro lang naman sila that time? Siguro, sad na nga lamang nito. Ano nga ulit pangalan ng girlfriend mo, Tay? Tanong ni Cedric. Sally Jimenez. Bandang gabi naisipan ni Ned na iuwi na nga ang anak kasi gabi na at baka hinahanap na nga rin ito ni Kali. Tatanggapin na lang niya kung ano ang magiging pasya ng babae sa nangyari. Samantalang si Kali nakaupo lang sa may sala habang hinihintay si Cedric na umuwi. Narinig na nga niya ang tunog ng kotse kaya alam na nga niyang dumating na nga ang mga to. Pagpasok ng anak ay nagtaka siya kung bakit parang may sugat ito sa bandang leeg, may pasa sa braso at binti. Nagmano sa kanya. Si Cedric saka ngumiti. Anong nangyari sa'yo? Bakit may pasa ka at sugat? Nadapa ka ba? O nakagat ng kung ano? Nagkatinginan ng magama. Pasensya ka na, Kali. Nahuli kasi ako ng uwi ng bahay. Hindi ko alam na nandun si Cedric, nagpang-abot sila ng girlfriend ko at pinalo siya sabay kalmot. Napailing si Ned at napahilot ito sa sentido. Ano?
May lahi palang pusa yung girlfriend mo. Baka nagpasaway ka doon, Cedric. Kalmado lang si Callie, pero nagngingit-ngit ang kalooban niya sa inis dahil kilala niya ang anak. Tinuruan niya ito ng magandang asal. Sa kahit sinong nakakatanda rito, baka naman ayaw lang ng babaeng yun nang may anak si Ned sa ibang babae. Hinila niya ang anak at tinignan ng sugat sa leeg nito at napailing. Hindi naman po, nanay. Wala nga po kong ginawa eh. Bigla na lang po siyang nangalmot at pinalo po ako. Ayaw daw po niyang may kaagaw sa atensyon ni tatay. Sagot ni Cedric. Napatingin siya kay Ned at napabuntong hininga. Sige na, kumain ka na doon. Busog na yan. Tapos na kaming kumain sa bahay. Mabuti. Sige na, pumasok ka na sa kwarto at matulog. Seryosong saad ni Callie. Tumango naman si Cedric at iniwan sila sa may sala. Ngayon ay dalawa na lang sila ni Ned ang naiwan kaya natahimik sila saglit. Maya-maya lang, nagulat si Callie nang hawakan ng lalaki ang kamay niya, sabay titig ng malalim. Parang bumalik lahat sa alaala ni Callie ang mga nangyari sa kanila ni Ned. Landian lang ang meron sila pero ito lang ang tumatak sa puso niya kasi nagkaanak silang dalawa. I'm sorry, Callie. Hindi ako nasihan sa ginawa ng babaeng yun. Hindi pa kami tapos mag-usap dahil masyadong matapang. Ngumiti ng pilit si Callie. Okay lang. Kung mauulit pa, hindi ko alam kung ano nang magagawa ko. Hindi na mauulit, Callie. Ano ko ang sinaktan niya, kaya ako talaga ang makakalaban niya. Hindi umimik si Callie. Kung magagawa nitong manakit physically ng babaeng minahal. Napangiwi siya nang mahuli siya ng lalaki na nakatitig rito, kaya nakaramdam ng hiya si Callie. Siya nga pala, hindi pa natin napag-uusapan ang tungkol sa pinagawa mong bahay. Ngumiti si Nedrick. Anak ko naman si Cedric, diba? Gusto kong nasa maayos ang buhay niya. Kayong dalawa dahil ikaw naman ang nanay niya. At pasensya na dahil hindi ako naniwala nung umpisa. Okay lang, naintindihan naman kita. Sagot naman ni Callie. Kung saan na lang nakarating ang usapan nilang dalawa ni Nedrick. Ngayon lang sila nagkaroon ng usapan na ganito dahil dati ay kung nagkikita nga sila, sunggab ka agad at mauuwi na nga sa kama. Uwi na ako, Callie. Dito ka na lang matulog. Gabi na para magmaneho ka pa pauwi. Bahay din naman ito eh. Napatitig nga sa kanyang lalaki. Napayo ko na nga lamang si Callie dahil nakaramdam siya ng hiya kasi nalilimutan na niyang magayos ng sarili. Salamat. Siya nga pala, nalimutan kong magbigay ng allowance para kay Cedric. Sad nga ni Ned. Kumuha ng pera si Ned sa pitaka nito at inabot sa kanya. Nahihiyang tanggapin ni Callie pero kailangan niya ito para sa gastusin para kay Cedric. Kailangan na niyang kapalan ng kanyang muka. Salamat dito sagot naman ni Callie. You're welcome. Nakangiting sabi ni Ned. Maya-maya lang ay tumayo na si Callie para ikuha ng kumot at unan si Ned kasi napansin niyang humihikab na ito. Nagdala din siya ng makapal na beddings para gawing sapin ng sahig. Isang kwarto lang kasi ang meron sa bahay niya, kaya wala siyang ibang ma-offer kay Ned, kundi ang sala. Magiging okay ka lang ba rito sa sahig, mahiga? Lalagyan naman natin ang sapin eh. Tumawa si Ned. Tabi na lang kaya tayo. Ginagawa naman natin yun dati, diba? Pilyong saad pa ng lalaki. Namula si Callie. Dati yun. Huwag kang ano dyan. Napahalakhak naman si Ned. Kung kailan ka naman nagkaedad, saka ka pa naging mabait. Napaka-wild mo pa nga nun eh. Natatawang sabi naman ni Ned. Napalapit siya kay Ned para takpan ang bibig nito kaya hindi niya namalayan na hinawakan ng lalaki ang bewang niya kaya napakandong siya rito. Tumahimik ka nga, baka marinig tayo ng anak natin. Mahilig pa namang magtanong ang batang yan. Napangisi si Ned kaya sinamaan niya ito ng tingin. Ang bango mo naman. Tila nangaakit na saad ng lalaki.
Taanas na sabi nga nito kaya nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Kali. Bago pa siya bumigay, sa charm ng lalaki, ito ay tumayo na nga para maglatag ng higaan. Matulog ka na nga. Kinulang ka yata sa tulog kung ano-ano na lang sinasabi mo. Napahalakhak si Ned, kaya sinamaan niya lang nga lamang ito ng tingin. Gabi na ngayon pero ang tawa nito ay pang umaga na. Umabot pa talaga sa kapitbahay. Ang ganda mo pa rin. Sad ni Ned. Tama na, matutulog na ako. Aalis na nga sana si Kali nang hawakan ni Ned ang kamay niya. Dito ka na. Tabi na tayong matulog. Kinabahan si Kali. Teka lang, maliligo muna ako. Napangisi na nga lamang si Ned dahil natuwa ito sa sinabi niya. Talaga ba? Parang paghahandaan mo ang posibleng mangyari ngayong gabi ah. Natatawang sabi pa ni Ned. Napangiwi na nga lamang si Kali dahil parang binibigyan nga siya ng dahilan ni Ned, which is wrong. Sasakay talaga ang lalaki dahil magkaaway ito at ang girlfriend. Pass. Nagbago na ako no. Ayoko na sa landian na walang label. Nakakasawa din pala at nakakakaba. Tsaka ayoko na ng ganun. Sumeryosong mukha ni Ned na nakatingin sa kanya. Gusto ko lang naman na may katabi sa pagtulog. Ang dami mong sinasabi dyan. Napabuntong hininga si Kali. Nasa tabing kwarto lang naman si Cedric. Tumabi ka na sa kanya doon. Ako na lang matutulog rito. Nagpaawa si Ned sa kanya pero ayaw niyang magpadala. Babae siya at lalaki ito kaya expected na may mangyayari talagang iba. Lakas pa naman ang attraction nila sa isa't isa. Sige na, promise, magbibehave ako. Siguraduhin mo lang ah. Naku, kung mapansin kong saan naaabot yung kamay mo, puputulin ko talaga yan para dalawa na tayong isa na lang ang kamay. Napangiwi si Nedrick dahil sa sinabi niya. Natatawa nga siyang pumasok sa kusina at dumiretso sa banyo para maligo. Amoy pawis na siya. Nakakahiya naman kung tatabi siya kay Ned na mabaho. Looking fresh pa naman ito ngayon kahit gabi na. Habang si Ned naman ay humiga na nga lamang sa nilatag na higaan ni Kali para sa kanya. Na-drain ang utak niya kanina dahil sa nangyari. Hinding-hindi niya may pagtanggol ang nobya at hindi valid ang reason nito para malakit ng batang walang kamuang-muang at walang kasalanan. Mabuti na lang kalmado si Kali kung hindi ay mahihirapan siyang pakiusapan ito dahil kahit sinong nanay kapag ganun ang mangyari sa anak, manggagalaiti talaga sa galit. Napangiti naman si Nedrick dahil sa pagpayag ng babae na makatabi siya sa pagtulog. Kaya hihintayin niyang itong matapos sa pagligo. Pero hindi niya namalayan nakatulog na siya sa sobrang pagod at tagal. Kinabukasan, samantalang si Kali ay tawang-tawa sa kanyang isip nang hindi natuloy ang pagtabi nila sa pagtulog ni Nedrick dahil nang paglabas niya ng kusina ay sobrang himbing na ng pagkakatulog nito. Kaya ngayon ay bad trip ang lalaki. Ni hindi siya pinapansin kahit ilang ulit na siyang dumadaan sa harapan nito. Nakasimangot nga na nakaupo sa upuan sa may sala at malalim ang iniisip, nagtampo yata na may kasamang inis dahil hindi natuloy ang pagtatabi nila kagabi. Inaasikaso naman nito si Cedric pero nagkanda haba ang nguso. Natawa siya dahil para itong mister na hindi napagbigyan ng isang round sa kama. Imbes na salubungin ang tampo ni Nedrick, ay naisipan na lang ni Kali na maglaba muna dahil mataas ang sikat ngayon kaya matutuyo pa kapag maisampay niya sa labas. Pinaiwan niya kay Cedric ang cellphone nito dahil magbubukas siya ng social media account ngayon. Dahil curious siya kung sinong Selly Jimenez, ang girlfriend ni Nedrick na nanakit sa anak niya. Nagkausap kasi sila kanina ng anak at dito niya nalaman ang pangalan ng babaeng yun. Parang pamilyar kasi o baka ibang tao lang dahil marami namang magkapangalan sa mundo. Bandang 9:00 ng umaga ay umalis talaga si Nedrick na hindi siya kinakausap kaya
Hinayaan na lang niya ito. Gumayak na rin si Kali. Ayaw niyang magmukhang losyang, kaya sinuot niya ang kanyang pangmalakasang outfit na itinago niya sa baul. Naglagay din siya ng make-up para naman magmukha siyang presentable kahit putol na yung kamay niya, pero hindi niya ito ikakahiya dahil ganun talaga ang buhay. Maraming surprises. Hindi na muna umalis si Kali. Binuksan niya ang cellphone ng anak at tiningnan ang pangalan ng nobya ni Nedrick online. At tama nga ang sapantahan niya. Kilala niya ang babaeng ito dahil minsan na rin silang magkasama sa isang gatherings. Alam kaya ni Nedrick na naging dancer sa club itong girlfriend niya na kinuha doon ng isang Koreano at ginawang asawa? Ano na kaya ang nangyari sa relasyon ni Selly at nung Korean citizen na yon? Bakit si Nedrick na yung boyfriend? Wala na siyang pakialam sa relasyon ng dalawa, basta ang gusto niyang gawin ay maiganti ang kanyang anak. Akala ng babaeng yun ay palalampasin niya. Ang nangyari ay nagkakamali ito. Makalipas ang ilang oras ay narating na niya ang bahay ni Selly. Dito pa rin pala nakatira ang babae hanggang ngayon. Grabe ang pag-angat nito sa buhay, pero katawan naman ang puhunan. Pero sino naman siya para mang-judge? Hindi din naman malinis ang konsensya niya. Hinintay niyang lumabas ang babae. Nakapagtanong na siya kanina sa gwardiya sa entrance. At ang sabi, hindi pa ito nakaalis. Umaaliwalas ang mukha ni Kali nang makita niyang papalabas ang kotse nito, kaya humarang siya at pinagpupukpok. Labas! Lumabas ka dyan! Kung ayaw mong sirain ko tong kotse mo! Bumukas ang pinto at bumaba si Sally. Kilala siya nito dahil na rin sa tingin nito sa kanya at tumismid. Tapang naman, akala yata nito matatakot siya. Ano bang problema mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Sally. Lumapit si Kali sa babae at pinalipad niya ang kanyang kamay at binigyan ito ng mag-asawang sampal. Ikaw ang problema ko! Saad ni Kali. Napaatras si Sally at napasapo ito sa nasaktang pisngi. Nag-aapoy ang tingin sa kanya. Akmang gaganti ito pero napatid nga niya, kaya napaupo sa semento. Lalabas talaga ang pagiging jacket siya niya kapag anak na nga niyang nasaktan at pag-uusapan. I'm going to sue you! Nanakit ka ng walang dahilan! Napangisi si Kali. Go ahead! Sad naman ito. Dahan-dahang tumayo si Sally at hinaplos ang nasaktang tiyan at mas lalong nagalit ang ekspresyon nito. Habang si Ned naman, naisipan niyang puntahan sa bahay nito ang nobya dahil hindi niya ito makontak. Ngumiti sa kanya ang guard sa entrance at pinapasok siya nito. Napakamot naman ang noon ni Nedrick dahil hindi siya pwedeng magkamali. Si Kali itong nakatalikod habang kaharap si Sally, parang nag-aaway ang dalawa. Nagtaka naman siya kung bakit natunto ng babae ang bahay ng kanyang nobya. Gayong wala naman siyang nabanggit dito ng whereabouts ni Sally. Naglalakad na siya palapit kaya napansin niya ang nag-aalalang mukha ng nobya. Gagawin ko talaga dahil bigla ka lang pumunta rito para manakit. Sagot ni Sally. Napakunot noon naman si Ned. Sa tingin mo, matatakot ako pagkatapos mong saktan ng anak ko? Kulang pa nga yan. Gusto kong gawin ko rin sa'yo ang ginawa mo noon sa kanya. Para kang walang anak, ang hilig mong manakit. Stop it! Kung ano-ano lang lumalabas dyan sa bibig mo, hindi mo ko kilala. Pigil naman ni Sally. Nagulhan naman si Nedrick sa huling sinabi ni Kali. Nakita niya kung paano namutla ang nobya. Si Sally? May anak? Sa isip-isip nga niya, hindi niya alam. Nagka-amnesia ka na yata. Anong hindi kilala? Kilalang kilala kita, Sally. Natatakot ka lang yatang malaman ni Ned ang tinatago mo. Saad ni Kali. Natigilan si Ned sa narinig, so magkakilala pala ang dalawa. Tulungan mo ako, Nedrick. Sinasaktan ako ng babae niyan. Please, ireklamo mo siya. Pagmamakaawa at pagpapaawa ni Sally. Pero naging blanco ang utak ni Ned. Hindi naging honest sa kanya si Sally. Hindi nito sinabi sa kanyang tungkol sa kung ano ang tinatago nito.
Kung tama ang lumabas sa bibig ngayon ni Kali ay naloko siya ng babaeng minahal niya ng ilang taon. Nang tignan niya si Kali, ay umismay dito. Akala niya kasi ay chill lang ito pero may plano palang gumanti na laman, tuloy niya ang tungkol sa nobya. Umuwi ka na, Kali. Sabi ni Ned. Masama ang tingin ni Kali kay Sally. Hindi pa tayo tapos. Pagbabanta ni Kali kay Sally. Nang maglakad palayo si Kali, ay hinarap ni Ned si Sally. Iyak ito ng iyak na nakatingin sa kanya pero wala siyang kahit ni katiting na awa na naramdaman dito. Wala siyang sinabi bagkus ay naglakad siya palayo para umuwi na. Ayaw niya munang marinig sa ngayon ang iba pang kasinungalingan nito. Maya-maya lang ay napansin niya si Kali na naglalakad sa gilid ng daan. Kaya bumusina nga siya rito pero hindi huminto sa paglalakad kaya hinarangan niya ng kotse ang dinaanan nito. Sakay na, Kali. Saad nito. Tumingin sa kanya si Kali at nagkibit balikat. Hindi na. Maglalakad na lang ako. Saad nga ni Kali. Sakay na, sabi. Napanganga si Kali na nakatingin sa kanya dahil sa gulat ng mapalakas ang kanyang boses. Sobrang init pa ng ulo niya. Galit siya at dumadagdag pa talaga ito. Tahimik lang si Kali na sumakay sa front seat ni hindi siya nito tinignan pagbukas niya ng pinto makalipas ang ilang minuto. Nagmaneho na si Ned, kating-kati na nga ito na malaman kung ano-ano ang itinatago ni Sally sa kanya. Habang si Kali naman, napakagatlabi na lang dahil ramdam na ramdam niya ang inis nito sa girlfriend. Bakit naman kasi kailangan pang magsinungaling kung kaya namang magsabi ng totoo? Di lang si Ned ang niloko ni Sally. Anak pa nito at asawa. Bakit ka umuwi na? Nag-usap sana muna kayo para naman maliwanagan ka. Hindi ko naman intensyon na sabihin yon, bunga lang ng galit ko kaya lumabas ang totoo. Saad ni Kali. Nakita niyang umiling si Ned. May mababago ba? Kung mag-uusap kami? Ganun pa rin naman yun ah. Niloko niya ako at nagsinungaling siya sa akin. Hindi naman siya matatakot ng ganun at pipigilan ka sa sinasabi mo kung hindi yun totoo. Akala ko kasi walay na sila. Pero sa pinapakita niyang reaction kanina, parang hindi pa siguro. Sad nga ni Kali. On the way home, samantalang si Nedrick ay nagtanong kay Kali kung ano pa ang alam nito tungkol kay Chelly. Ayaw sanang sabihin ng babae pero pinilit niya. Nalaman niya na nagtatrabaho pala dati ang nobya sa bar at inalis ito doon ng isang Koreano. Saka ginawang asawa, may anak pa nga ang dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa nitong magsinungaling sa kanya ng ganun. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ito at pasayahin pero niloko lang siya ng babae. Pagkahatid niya kay Kali ay hindi na muna siya pumasok sa loob ng bahay nito, bagkus ay umalis siya at naghanap ng buyer dahil ibebenta niya yung bahay niya. Ayaw niyang maalala ang mga happy memories nilang dalawa ni Sally na magkasama. Gusto niyang mag-usap silang dalawa, saka maayos ang kanilang paghihiwalay. Saka na lang muna siguro, hindi pa siya handa ngayon na makaharap ito. Isang buwan ang nakalipas ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Nedrick. Nakausapin si Sally. Paulit-ulit itong humingi ng tawad sa kanya. Kahit masakit man, ay pinatawad niya ito dahil ganun talaga magkakamali. Ang isang tao kasi, wala namang perfect. Hindi siya umiyak, pero nasasaktan ang puso ni Nedrick. Pero mas lamang ang guilt na naramdaman niya dahil mas sobrang sakit sa part ng asawa ni Sally kung alam nito ang nangyayari. Dalawa sila ang biktima sa pagiging selfish at user ni Sally. Umamin naman ang babae na kaya lang nito pinatulan ng Korean citizen na yun para makaangat sa buhay pero walang pagmamahal. Paano pa maitutuwid ang isang kasalanan kung gagawa pa ng isang kasalanan? Mas lumala pa ang sitwasyon. Hindi maganda kung manggamit ng kapwa para umangat sa buhay. Pagkaalis ni Nedrick sa bahay ng dating nobya, ay gabi na kaya nang makadaan siya. Sa isang bar ay huminto siya at itinabi
ang kanyang dalang kotse. Pumasok siya sa loob at nag-order ng beer. Wala siyang pakialam kung gutom siya ngayon. Ang gusto lang niya ay malagyan ng alak ang kanyang sikmura para makalimot muna pansamantala. Makalipas ang 2 oras ay lasing na si Nedrick kasi kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Napailing pa siya nang mapansin niya ang kamukha ni Kali na naglalakad palapit sa kanya at naupo sa tabi niya. Hinawakan pa niya ang mukha ng babae at tinitigan maigi para masiguro niya kung si Kali ba talaga ito. Bakit kamukha mo yung nanay ng anak ko? Tumawa ang babae at tinampal ang braso niya. Lasing ka na talaga. Ako to. Umiling si Ned. Imposible. Hindi naman na yun sexy eh. Sumimangot ang babae na nakatingin sa kanya. Parang nawala bigla ang kalasingan ni Ned nang dumapo sa mukha niya ang kamay ng babae. Grabe ka ha. Pagtingin ni Ned. Sa babae talagang si Kali pala ito. Bakit ka nananampal? Ang sakit kaya nun? Reklamo ng lalaki. Sorry na. Kung ano-ano kasing sinasabi mo eh. Natigilan naman si Ned nang haplusin ni Kali ang nasaktan niyang pisngi. Ang ganda-ganda ni Kali ngayon, parang bumalik na ito sa dati na mahilig mag-ayos sa sarili. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa bar? Nasaan yung anak natin? Tumawa si Kali dahil napakunot na ang kanyang noo. Nasa bahay natutulog. Pinasamahan ko kay Boyet, yung kaklase niya, nakapit-bahay lang. Napatingin naman si Ned sa paligid at naghahanap kung may kasama ang babaeng ito nakadate nito. Ano, magiinom ka rito, ganun? Boyfriend mo kasama mo? Napangisi si Kali nang naging tanong nga niya ito. Para siyang nagseselos na ewan sa naging tanong niya. Wala. Ang totoo niyan kasi nag-alala sa'yo si Cedric dahil 1 buwan ka talagang hindi nagpakita sa bahay. Nalulungkot yung bata. Pinaliwanag ko naman sa kanya na may pinagdadaanan ka. Kaya intindihin na lamang niya muna. Napabuntong hininga si Ned. Nadamay patuloy ang anak niya. Pupunta ako doon mamaya. Sad nito. Napansin niyang tumitig sa kanya si Kali. Kaya mo pa bang magmaneho? Tanong nga nito. Ngumiti si Ned at dumikit siya ng kaunti kay Kali. Oo naman, syempre sumama ka sa akin. Huwag kang magpapaiwan rito. Napahalakhak si Kali sa sinabi niya. Hindi nga kasi ako pumunta rito para uminom. Napadaan lang ako kasi nakita ko ang kotse mo sa labas. Napakunot ang noon ni Nedrick. San mo pala balak pumunta? Bibili sana ako ng tinapay kasi naubusan doon sa lugar namin eh. Tumaas ang kilay ni Ned. Tapos ganyan ang suot? Tanong nga nito. Huy, alalahanin mo hindi mo ako girlfriend. So bawal bang maging concerned sa'yo? Nanay ka naman ng anak ko ah. Sad pa nga ni Ned. Tumawa na lamang si Kali. Oo na. Siya nga pala. Ibinenta mo na pala yung bahay mo? Saan ka nakatira ngayon? Tanong ni Kali. Oo, bumili ako ng isang kondo at pwede naman siguro ako dun sa bago niyong bahay, di ba? Napahalakhak si Kali. Loko, ikaw naman ang nagpagawa nun eh, kaya pwedeng pwede. Ang dami pa nga nilang napag-usapan ni Kali bago nila napagpasyahan na umuwi na nga dahil kanina pa umiikot ang kanyang paningin. Pinipilit ni Ned na magmaneho ng maayos kasi may kasama siya. Gustong-gusto na nga niyang ipikit ang mga mata dahil antok na siya pero hindi pwede. Parang hindi ko na kayang magmaneho. Napatingin sa kanya si Kali. Napailing ito pero wala man lamang sinasabi kaya tumahimik na lamang siya. Makalipas ang 1 oras ay nakahinga ng maluwag si Ned dahil narating na nga rin nila sa wakas ang bahay ni Kali. Malapit pa lang matapos itong bahay na pinapagawa niya para sa mag-ina. Kaya mo pa bang maglakad papasok sa loob ng bahay? Tanong nga nito. Umiling si Nedrick. Gusto lang niyang maglambing sa babae dahil ang bigat ng pakiramdam niya ngayon. Habang si Kali naman ay napasimangot dahil nalasing si Nedrick,
Mabuti na lang nakauwi pa silang dalawa ng ligtas. Maya-maya lang ay nilapitan na niya ang lalaki para akayin ito papasok sa loob ng bahay. Naiinis siya dahil hindi siya nakabili ng tinapay dahil rito. Napansin ni Kali na ang tamis ng ngiti ni Nedrick habang nakatingin sa kanya iba talaga ang tama ng alak sa utak ng isang tao. Parang baliw na dahil na pwedeng tumawa kahit wala namang katatawanan. Nang nasa loob na sila ng bahay ay pinahiga na niya si Nedrick sa mahabang upuan na nasa sala. Pero nagulat siya dahil hinila siya nito kaya nabagsak siya sa katawan ng lalaki. Nagkatitigan silang dalawa pero kusang tumayo si Kali dahil ayaw niyang pumatol sa lalaking lasing na nga broken-hearted pa. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kwarto para i-check kung okay lang si Cedric. Mahimbing naman ang pagkakatulog ng dalawang bata kaya kumuha siya ng damit para bihisan niya. Balak niya sanang palitan ng damit si Nedrick pero siya na lang ang iiwas dahil kakaiba ang tingin nito sa kanya ngayon. Sa sumunod na buwan, samantalang si Nedrick ay masasabi niyang okay na siya, nakamove on na siya sa nangyari sa relasyon nilang dalawa ni Selly. Napatawad na rin niya ito. At masaya naman si Nedrick bilang isang single man ngayon. Saka nakafocus lang siya sa kanyang priorities and responsibilities. Lalong-lalo na kay Cedric. Tapos na rin ang bahay na pinapagawa niya. Kaya kasama niya ngayon ang anak para bumili ng mga bagong gamit. Pinapalagyan na rin niya ng pintura, kulay apple green, saka white. At pinalagyan na rin niya ng bakod pati gate para may lock kapag walang tao. Kamusta ka na po, Tay? Tanong ni Cedric. Napangiti si Ned sa naging tanong ng anak. Isang buwan na rin siyang nakatira kasama ito pero tinatanong pa rin niya kung kamusta na siya. Okay lang ako, anak. Mabuti naman po, tatay, para hindi na po kayo malungkot. Hindi na malungkot si tatay. Masayang masaya ako dahil magkasama na tayong dalawa ulit sa isang bahay. Talaga po? Masaya ka rin po ba nakasama mo si nanay? Tanong ni Cedric. Natigilan naman si Ned. Bigla na lamang siyang napangiti sa naging tanong ng anak. Oo, masayang masaya din siya nakasama si Kali. Yung totoong kasiyahan na walang pagkukunwari. Sa babae lang niya na ipakita ang kahinaan niya, kung ano ang nagpapalakas ng loob niya at yung mga kapintasan niya. Oo naman, sad ni Ned. Do you find her attractive? Nakangiting tanong pa ni Cedric. Umuo naman si Ned. Kung magkakaroon ka po ng chance, liligawan mo po ba si nanay para po maging kayo ulit? Tanong pa nga ni Cedric. Napatingin sa malayo si Ned. Kung magkakaroon man. Nang pagkakataon and why not? Nakikita naman niyang malaki na nga ang pinagbago ni Kali ngayon at nakafocus na talaga ito sa pagiging ina. Hindi gaya ng dati nung una silang nagkakilala pero nakatitig lang sa kanya ang anak kaya sumagot siya. Oo naman, pagkatapos nilang bumili ay nagpatulong sila sa staff ng mall para ipasok sa kotse ang pinamili nila. Pagdating ng bahay ay sabay silang lumabas ni Cedric at pumunta sa likod ng kotse para kunin dala at ipasok sa loob ng bahay. Unang binitbit ni Nedrick ay yung telebisyon kasi madaganan doon sa iba pang mabibigat pero natigilan siya at biglang huminto ang ikot ng mundo dahil lumabas ng bahay si Kali na sobrang ganda nito. Nakasuot ng blouse na walang sleeve, saka short na maikli. At napansin niyang hindi na rin mahaba ang buhok ng babae. Sobrang fresh nitong tingnan, biglang nalang sumikdo ang dibdib ni Nedrick dahil sa nakikita at ganun din si Kali sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito habang nakatingin sa kanya. Gusto niyang isipin na baka na in love na sa kanya ang babae. That made him smile. Siniko siya ng mahina ng anak kaya naputol ang tinginan nila ni Kali. Mamaya na yung tinginan yung dalawa, tay. Baka may bagsak mo yung telebisyon natin eh. Saway ni Cedric.
Napangiwi naman si Ned at biglang nahiya. Nang tignan nga niya si Callie ay nakangiti lang ito habang naglalakad palapit sa kanila. Bakit ka raw kasi nakatingin? Tingin ng tingin na yan, tuloy na huli ka. Napailing na lang si Nedrick dahil pinagtawanan siya ng babae. Pagkatapos nilang mapasok lahat sa loob ang pinamili, ay ipinatong na niya ang telebisyon sa lalagyan nito na kasama din sa binili nila kanina. Makalipas ang ilang minuto ay nakaupo na si Nedrick sa sofa at nagpapahinga dahil napagod siya sa pag-arrange ng mga gamit. Katabi niya si Cedric na tuwang-tuwa habang nanunood ng mga pambatang palabas sa telebisyon. Pasimple lang siyang nakatingin kay Callie na busy din sa paglalagay ng kurtina sa may bintana. Pero parang nahihirapan ang babae kaya tumayo siya para lapitan nito. Pero siya namang pagkakahulog nito dahil na-outbalance kaya dali-daling sinalo ni Nedrick si Callie para hindi ito tuluyang mahulog sa sahig. Kaya lang nadikit masyado sa kanya ang babae pati ang kanilang labi ay nagkadikit rin. Literal na parang huminto ang ikot ng mundo ni Nedrick nang maramdaman niya ang bibig nito sa kanya na hindi naman niya nadarama dati. Napatitig din sa kanya si Callie. Nanlalaki ang mga mata nito sa gulat kaya umayos kagad ang tayo at lumayo nga sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Ned. Napahinga ng malalim si Callie. Oo, maraming salamat. Sa susunod magpatulong ka. Nandito naman ako eh. Tumango naman si Callie at nagmamadaling pumasok ng kusina. Nang tingnan niya si Cedric ay busy na ito sa pagtingin sa cellphone. Pero nakangiti na parang kinilig na nakatutok doon. Kaya naging curious si Nedrick kung ano ang tinitingnan ng anak. Sumilip din siya at napanganga nang makita ang litrato nila ni Callie na nagkadikit ang labi kanina lang. Kinunan pala sila ng anak nang walang kaalam-alam. Bagay talaga kayo ni nanay, tay. Kahit tao naman kayo. Komento ni Cedric. Napahalakhak si Ned. I-delete mo yan, magagalit yung nanay mo kapag nakita yan. Napangiti si Cedric pero hindi sinunod ang sinabi niya para remembrance daw. Habang si Callie naman ay sobrang lakas ang kabog ng dibdib dahil sa nangyari kanina lang. Tinatablan pala siya ng ganito, gayong mahilig naman siya sa mga bagay na laro lang, walang seryosohan. Nagbago na ba ang pagtingin niya sa lalaki? May posibilidad naman kasi sobrang hands-on na ama ni Nedrick, maalaga at super bait, kaya hindi maiiwasang ma-in-love siya rito. Ngayon lang naman siya kinakabahan kapag nandyan si Nedrick, kasi dati hindi naman. Bandang gabi ay nagulat si Callie nang biglang tumabi sa kanya si Nedrick. Dumikit pa ito habang naghuhugas siya ng plato. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa lalaking ito. Bigla-bigla na lang nanggugulat siguro ang lakas ng loob lumandi. Kasi wala ng nobya. 1 linggo ang nakalipas. Paglabas ni Callie ng kwarto ay nakita niya si Nedrick na sobrang fresh looking dahil bagong ligo. Nakangiti ito sa kanya kaya napakunot ang kanyang noo at napatawa naman ito sa reaksyon niya. Wala ka bang trabaho? Tanong nga ni Callie. Umiti lang si Ned. Meron naman. Pero naisip kita kaya umuwi ako para dalhan ka ng pagkain. Kinilig naman ang sarili ni Callie pero hindi lang niya pinapahalata. Nagulat siya dahil hinawakan ni Nedrick ang kamay niya at hinila palabas ng kwarto. Huminto sila sa may sala at may nakita nga siyang masarap na pagkain na nakalagay sa mesa. Akin ba ang lahat ng yan? Tanong ni Callie. Ngumiti si Ned ng pagkatamis-tamis. Oo, kung mauubos mo. Salamat ah. Yan ba ang epekto ng pagiging broken-hearted mo? Naging thoughtful bigla? Napahalakhak si Ned. Nakamove on na ako, pwede nang magmahal ulit. Napangiwi naman si Callie nang ngumiti si Ned. Nang nakakaloko at kinintatan siya. Ang bilis naman. Sumimangot si Ned. Anong gusto mo? Hindi ako mag-move on? Kainis ka.
Hindi naman worth it kasi manloloko at sinungaling. Grabe ka naman. Minahal ka naman siguro ng totoo ni Selly. Yun nga lang, mali ang paraan niya. Sad pa nga ni Kali. Kesyo minahal niya ako o sa hindi ay mali pa rin ang ginawa niya. May anak na at asawa. Kahit hindi pa niya mahal yung tao, pero napapakinabangan din niya yon. Tumango-tango naman si Kali. Maya-maya lang ay hawak ni Nedrick ang baywang niya palapit sa sofa at naupo. Dahil natakam siya sa masarap na pagkain, ay itinabi niya muna ang kanyang hiya at kumain ng marami. Nang gumabi, ay nagpahinga si Kali sa may sala habang nagpatugtog ng mga love songs na galing sa YouTube na nakaplay sa television. Smart TV kasi itong nabili ni Nedrick kaya pwedeng makapag-hotspot mula sa phone. Samantalang si Nedrick ay kararating lang ng bahay, bukas ang gate kaya ipinasok niya sa loob ang kanyang dalang kotse. Napangiti siya nang mapansin niya si Kali sa may sala, nakahiga, habang nakikinig ng mga masasakit ng kanta. Kanina ka pa hinahanap ng anak mo. Lumapit si Ned kay Kali at humalik sa pisngi nito pero agad siyang niyakap ng babae. Kaya napangiti siya ng sobrang tamis. Anong nakain mo? Bakit bigla ka na lang naging sweet sa akin? Tumingin sa kanya si Kali. Wala pa nga akong hapunan. Naisip ko lang na ang dami mong naitulong sa amin. Napangiti si Ned. Obligasyon ko naman talaga yon bilang ama ni Cedric. Kaya okay lang. Lahat naman ibibigay ko. Maging masaya lang siya. Maraming salamat Ned ha. Sige na, puntahan mo na si Cedric. Tumango naman si Ned at pinuntahan sa kwarto nito ang anak. Nang makita siya ni Cedric na pumasok ay tumayo ito at nagmano sa kanya sabay yakap. Namiss kita tay, ang tagal mo namang umuwi. Nakasimangot na sabi ni Cedric. Talaga lang o baka may gusto kong ipabili. Napatawa na lamang si Cedric. Wala po, sagot nga nito. O magbihis ka, kakain tayo sa labas. Tuwang-tuwa si Cedric sa sinabi niya. Iniwan na muna niya saglit ang anak para puntahan si Kali. Nakahiga pa rin. Ang babae kaya tumabi siya rito at umusog naman ito para magkasya siya. Ang resulta ay magkadikit silang dalawa ngayon. Ang gaan ng pakiramdam ni Nedrick. It feels like home sa feeling ni Kali. Marami na talagang nagbago. Makontrol na niya ang sarili niya ngayon na walang nangyari kahit magkadikit silang dalawa dahil nire-respeto niya ito. Ano daw kailangan ni Cedric? Tanong ni Kali. Napalunok naman si Ned. Nang lumapit sa kanya ito, lumapat ang hangin na galing sa bunganga ni Kali sa kanyang leeg. Sobrang lamig kasi at nagtaasan nga ang kanyang balahibo. Namiss daw niya ako. Napatawa si Kali. Baka may kailangan kaya namimiss ka. Napahalakhak naman si Ned at hinayaan niyang higaan ni Kali ang kanyang braso. Wala naman daw, sadyang namiss lang talaga niya ako. Naawa ako sa kanya dahil sobrang saya niya dahil sa pagbabago ng buhay namin. Napatingin si Ned sa mukha ni Kali. Thankful talaga siya sa akin. Palaging nagpapasalamat. Napangiti si Kali. Oo nga Magbihis ka. Kakain tayo sa labas. Ngumiti si Kali sa kanya. Libre mo? Oo. Kahit saan mo pa gustong pumunta kung bahala sa'yo. Huwag lang sa mamahaling kainan. Kontento na ako doon sa nagtitinda sa gilid. Tumango naman si Nedrick. Samantalang si Kali ay nalilito kung ano ang susuotin niya. Iniisip niya na parang niyayaya siya ng date ni Nedrick. Kaya susunggaban na niya agad kasi ngayon lang niya ito nararanasan. Makalipas ang ilang minuto ay nakabihis na si Kali. Nagpakaganda din siya syempre. Para naman hindi siya magmukhang alalay na kasama si Nedrick. Napakagwapo kasi ng lalaki. Kahit simple lang ang isuot nitong damit, ay lalabas talaga ang mamahalin nitong persona. Hindi perfect ang pagkatao ng lalaki, pero masasabi niyang nakapaswerte ng babaeng magiging may bahay nito
Swerte na sana si Selly, pero nanloko ito at nagsinungaling. Paglabas niya ng kwarto ay naglakad na siya papunta sa sala at kitang-kita niya ang paghanga sa mga mata ni Nedrick na nakatingin sa kanya. Nakangiti naman si Cedric sa kanya. Nag-thumbs up pa. Sa lakad nilang ito ay ang anak ang pinakamasaya dahil hindi nito naranasan ang lumabas at mag-enjoy dati kasi kapos sila sa budget. Makalipas ang 1 oras ay nasa city na silang tatlo. Nagpalakad-lakad lang sila habang si Cedric ay nakangiti na nakatingin sa buong paligid na may bit-bit na sweet corn. Ang daming tao ngayong gabi rito, masayang mamasyal dahil walang init saka hindi din naman uulan. Napapansin niyang kanina pa siya inaakbayan ni Nedrick. Hindi nito alintana ang mga tingin ng tao. Nagtataka siguro ang iba kung bakit siya nagustuhan ng lalaki. May kulang naman sa kanya. Iniisip siguro nila na hindi sila bagay ni Nedrick dahil kumpleto, samantalang siya ay puto lang kamay. Parang nakaramdam ng panliliit sa sarili niya si Kali. Pinagsisisihan niya kung bakit hindi siya nag-iingat dati, kung magiging problema niya ito ngayon sa hinaharap. Hayaan mo sila, inggit lang mga yan dahil maganda kumpara sa kanila. Look at them, nagbe-base lang yung mga sama ng ugali sa muka. Hindi ako judgmental pero hindi ko papayagan sa buhay natin na ganyanin kanila. Napangiti naman si Kali. Salamat Niyakap pa siya ni Ned para makita ng mga ito at nang mapangutya nga nilang tingin. Kahit hindi magsalita ang mga to, alam ni Kali ang tinginan ng bawat isa. May gusto ko bang kainin? Tanong na nga lamang ni Ned. Busog pa naman ako. Ako tay, gusto ko pong kumain ng hotdog. Nakangiting singit nga ni Cedric. Ngumiti si Nedrick sa anak at ginulo ang buhok nito. Okay, bibili tayo. Salamat po, tay. Sagot ni Cedric. Nakita niyang tumango si Nedrick at inakay silang dalawa papunta sa nagtitinda. Nang matapos sa pagbili, ay pumwesto sila sa gilid at napapatingin sa buong paligid habang hinihintay na matapos kumain si Cedric. Tingin ng tingin si Kali sa anak na masaya sa pagkain ng hotdog. Naisip niya kung wala pa rin sa kanila si Nedrick. Hanggang ngayon ay struggling pa rin sila. Ang galing magplano ng tadhana, kaya nagpapasalamat siya ng sobrang sa Panginoon. Sa sumunod na buwan, habang si Nedrick ay na-in-love na siya ng sobra kay Kali, hindi niya pinilit kusa na lang nag-blown. Na-develop yung pagmamahal through effort sa pag-aalaga sa kanya na walang kapantay. Kahit hindi naman kailangan dahil kaya naman niyang alagaan ang sarili niya. He felt genuine happiness when he's with her. Yung tawanan nila, mga usapan na may mga sense. Masayahing tao pala si Kali sa kanila nang pinagdaanan nitong mahirap, kaya hangang-hanga kasi napakabuting ina sa anak niya. Instead na mag-asawa, ay mas bibigyan nito ng priority ang bata kaysa sa sarili nito. Nandito siya ngayon, sa loob ng opisina nagtatrabaho, pero ang isip niya ay napunta sa kay Kali. He started to care for her, kung okay lang ito, kung wala bang iniindang sakit. Kaya nang mag-out sa company niya, ay nauna pa siya sa empleyado niyang lumabas ng building. Bumili siya ng bulaklak, chocolates at saka cake. Hindi niya alam kung tatanggapin ito ni Kali dahil parehong matatamis. Pagdating ng bahay ay nagmamadali siyang pumasok para hanapin ang babae. Wala sa living room, kaya dumiretso siya sa kusina pero din doon ang babae. Baka nasa laundry area sa likod kasi naririnig niyang tumunog ang washing machine. Naglalaba yata ito. Kaya lumabas siya sa exit door, papunta doon. At nakita nga niyang nagsasampay si Kali. Sa kabila ng kakulangan nito, ay napakasipag nito. Hindi mapirme sa isang sulok na walang ginagawa, kaya palaging malinis ang bahay. Housewife talaga ang dating.
Halika muna rito. May bibigay ako sa'yo. Saad nga ni Ned, tumawa naman si Callie. Teka, ano bang tinatawag mo sa akin? Napangusi si Nedrick dahil tinawag nga niya itong honey. May ibang tao ba rito bukod sa ating dalawa? Natawa naman si Callie habang papalapit sa kanya. Maganda pa rin, kahit wala sa ayos, ang pagkakatali ng buhok. Nang malapit na ito sa kanya, ay inayos niya ang pagkakatali ng buhok nito. Kaya napatitig sa kanya ang babae. Salamat. Ano nga palang ibibigay mo? Tanong ni Callie. Tara sa loob. Nakahawak siya sa baywang ni Callie habang papasok sila sa loob ng bahay. Nang nasa sala na, ay pinulot niya ang buke at ibibigay sa babae. Kitang-kita naman niya sa reaksyon ng babae na nagulat ito. Salamat dito sagot pa nga niya. Sumeryoso ang mukha ni Nedrick na nakatitig kay Callie. Ayaw niyang matagalan itong feelings niya para sa babae. The early, the better. Para naman wala siyang pagsisisihan. Titig ng titig siya kay Callie. At kabado nag-iisip siya kung paano simulan huminga muna siya ng malalim para mag-ipon ng lakas ng loob. Mahal kita, Callie. Pwede mo ba akong bigyan ng chance? Gusto kitang makasama habang buhay. Ayoko lang maging tatay ni Cedric. Gusto ko ring maging boyfriend mo at asawa. Ngumiti ng mapait si Callie tumiling. Pero Ned, hindi tayo bagay. May kakulangan ako. Huhusgahan ka ng tao. Sa dami ng babae sa mundo, bakit ako pang ganito? Lumapit siya ng konti kay Callie para maabot niya ang pisngi nito at hinawakan. Wala akong pakialam. Kayo lang naman ang important sa akin I don't care about your imperfections. Basta, yung nadarama ng puso ko ang masusunod kaya please. Napabuntong hininga si Callie sa kanya. Sure ka ba talaga sa nararamdaman mo? Bawal mag-back out rito. Natawa bigla si Ned. Natatakot siya bigla doon. Sure na sure. Saad na nga lamang ni Ned. Sige na nga, saad ni Callie. Dahil sa tuwa ni Nedrick, ay nasiil niya ng halik si Callie. Nang narinig nilang biglang umingit ang gate at bumukas ay biglang naghiwalay ang kanilang mga labi. Sakasabay silang nagkatawanan. 1 linggo ang nakalipas habang si Callie ay nakatayo sa labas ng pinto habang nakatingin sa mag-ama na naglalaro sa bakuran ng basketball. Nagpapawis sa umaga. Hindi sinayang ni Nedrick ang binigay niyang chance. Araw-araw itong nanliligaw kaya nahihila ng lalaki ang feelings niya na tinatago. Nakaka-in-love ang isang taong responsible. Hinanap niya sa sarili niya ang mga dahilan kung bakit siya minahal ni Nedrick. Walang espesyal sa kanya. Wala siyang pera, serbisyo lang talaga. Pag-aaruga at pagmamahal ang maibibigay niya. Mahal rin niya si Nedrick. Hindi kung ano ang maibibigay nito. Hindi ang pera o ang yaman, kundi ito mismo ang totoong pagkatao nito. 1 buwan ang nakalipas masaya at magaan ang buhay na tinatahak ni Callie. Kapiling si Nedrick at Cedric. Totoo nga ang pinaniniwalaan niya na kung magtitiis ay may blessings na darating. Ngayon ay magkaharap silang dalawa ni Nedrick sa may living room. Papasok ito sa trabaho kaya inaayos niya ang necktie nito, titig na titig naman sa kanya, kaya hindi siya makapag-focus. Ang ganda mo pala kahit wala pang ligo, saad pa nga ni Ned. Napapalayo naman siya ng kaunti dahil inaamoy nito ang kanyang leeg. Mabaho pa ako, mayos ka na nga. Magulo itong necktie mo, saad naman ni Callie. Mabango nga, tumawa lang si Nedrick. Nang matapos siya sa pag-aayos, ay gumayak na si Nedrick. Sinamahan niya palabas. Pero bago pa makalabas ng gate ang lalaki, ay tinawag niya ito. Kaya napalingon ito sa kanya. I love you, ingat ka, saad ni Callie. Nanlaki naman ang mga mata ni Nedrick na nakatingin sa kanya. Kaya dali-dali itong lumapit at sinil siya ng halik. Saka may kasamang yakap. I love you too. Nagkangitian silang dalawa
at parehong may ningning sa mga mata. 4 na buwan ang nakalipas habang si Nedrick ay masasabi niyang masyadong worth it ang lahat ng nangyari sa buhay niya sa piling ng kanyang mag-ina. Sa relasyon nila ni Callie, although hindi perfect, may mga matitinding away din sila, pero sa huli ay nagkaayos din dahil nandun ang pagmamahal at pag-iintindi. Wala nang hihilingin pa si Nedrick sa buhay niya, kundi blessings na lang para maging matibay ang relasyon nila ni Callie sa mga taon pang dumarating. So the next chapter is in his heart and mind, right? Gusto na niyang pakasalan ito kaya sana tanggapin para tuluyan na siyang magiging masaya palalo. Nasa bakuran silang dalawa ni Cedric, nakatambay pagkatapos nilang maglaro ng basketball. May tanong ako, Tay, sabi ni Cedric. Ano yun? Kailan ako magkakaroon ng kapatid? Tanong ni Cedric. Napangiti si Ned. Naisip din naman niya yan. Gusto niyang babae para balanse. Pero kung ano ang ibigay, ay thankful pa rin siya. Basta kahit ano na. Ang nanay mo ang tanungin mo niyan. Kasi siya naman ang manganganak. Sige po tay, gusto ko rin po magkaroon ng kalaro. Nahihiya na kasi ako sa iyo eh. Ikaw pa yung pagod galing trabaho. Ay maglalaro pa tayo, doble na po pagod mo. Sabi ni Cedric. Inakbayan niya ang anak at ginulong buhok nito. Okay lang, walang reklamo si tatay pagdating sa'yo. Sabi ni Nedrick at ngumiti si Cedric. Salamat po tay. Sagot pa nga nito. Alam mo may plano ako para sa nanay mo. Ano po yun? Tanong ni Cedric. Bibili tayo ng singsing para sa kanya. Magpo-propose si tatay para magkaroon ka na ng kapatid. Nakangiting sagot naman ni Cedric. Sige po! Sabay na patalon-talon. Wala ngayon sa bahay si Callie. Namalengke ito kaya okay lang na mag-usap sila ng anak na malakas ang boses. Habang si Callie ay nasa palengke pa, sobrang dami kasing wala sa kusina kaya bibilhin na niya ulit lahat nagbigay. Kasi ng pera sa kanya si Nedrick. Nahihiya nga siya dahil binigay nito lahat. Parang misis na talaga siya nito. Nang matapos na ay nagbayad na siya at nagmamadaling lumabas ng palengke, nag-alala siya dahil baka nagutom na ang mag-ama doon. Pero meron pa namang kanin at ulam, kumain na siguro ang mga yun. Pagdating ng bahay ay nagtaka si Callie dahil nasa labas ng gate si Cedric na parang problemado, kaya pagkababa niya ng sinakyan ay nilapitan niya agad ito. Anong nangyari sa'yo anak, okay ka lang? Napatitig sa kanya si Cedric. Si tatay po kasi. Naiiling na sagot ni Cedric. Ha? Anong nangyari sa tatay mo? Kinabahan na lamang bigla si Callie. Baka na-disgrasya na nga si Nedrick o ano man ang masamang nangyari sa kanya. Pasok na po tayo sa loob, nanay. Sabi nga ni Cedric. Sumunod naman siya sa anak at nagulat siya dahil nakita niya si Nedrick na nakaluhod at may hawak na singsing. Nabitiwan niya ang kanyang daladala dahil sa hindi maipaliwanag na nadarama sa pagkakataong ito. Will you marry me, Callie? Totoo ba to? Tanong ni Callie. Tumango si Nedrick. Don't ruin the moment, darling. Sumagot ka na lang. Napangisi si Callie na may kasamang pag-iyak. Oo, yes na yes. Tumayo na nga kagad si Ned at nilapitan siya. Nilagay nito ang singsing sa kanyang daliri, saka siya niyakap ng mahigpit. Salamat pero kinabahan ako dun Saad naman ni Ned. Napangiti si Callie pero yung luha niya ay parang ayaw tumigil sa pagtulo. Parang nananaginip siya sa nangyayari ngayon, kaya lang kahit ipikit niya ang kanyang mga mata ay talagang nag-propose sa kanya si Nedrick. Hindi siya makapaniwala dahil gusto nitong makasama siya habang buhay kaya sobrang overwhelming. 1 taon nang nakalipas, buntis na si Callie. Sa ikalawang anak nila ni Nedrick, nakaupo siya ngayon sa sofa. Sa may sala ay inaalala ang masasayang nangyari sa buhay niya, lalong-lalo na doon sa kasal nila ng husband niya. Hindi umiyak si Nedrick ng mga panahon yung, pero nakikita niya ang sobrang tuwa sa mga mata nito
Siya ang emosyonal na biro pa nga siya ng pare na baka kaya raw siya umiiyak kasi nagsisisi siya sa naging desisyon kaya sinamaan siya ng tingin ni Nedrick. Hanggang ngayon, hindi kasi siya makapaniwala na abot sila ng ganun ng lalaki. Napakakasalan siya nito. At napapangiti na lang si Kali habang hinahaplos ang kanyang maumbok na tiyan. Bandang hapon ay nagluluto na siya ng hapunan nila habang wala pa ang anak at ang asawa. Kahit hirap siya sa paghawak ng mga bagay. Dahil sa isa lang ang kanyang kamay, ay kinakaya niya para magampaman ng maayos ang kanyang obligasyon. Nang maluto, ay naglagay na siya sa bowl. Binitbit niya ito dahil isang kamay lang ang pwede sa kanya ay dumulas ito at nahulog kaya nabasag sa kanatapon ng laman. Napapaiyak si Kali. Hagulgol talaga kasi pakiramdam niya, napaka-inutil niyang tao, pupulutin niya sana ito nang pigilan siya ni Nedrick. Hayaan mo ko, pupulutin ko kasi ako naman talaga may kasalanan yan. Nakatingin sa kanya ang asawa na walang reaksyon. Ako nang magliligpit. Baka masugatan ka pa at isa pa. Maipit ang baby natin. Masuyong saad ni Ned. Napaka-inutil ko. Paano ba kasi isa lang itong kamay ko eh? Umiyak si Kali. Shh, hindi ka inutil, okay? Huwag kang umiyak na makakasama yan sa baby natin. Inalalayan siya ni Ned. Palabas ng kusina at naupo sila na dalawa sa sofa. Mahal mo pa rin ako kahit ganito ako? Tanong ni Kali. Ngumiti si Nedrick at pinunasan ang kanyang basang pisngi. Kinintalan din siya ng halik sa ilong nito. Mahal na mahal pa rin kita. Masuyong saad ni Ned. Napangiti naman ng sobrang lapad si Kali. Mahal na mahal din kita. Nagyakapan agad silang dalawa ng kanyang asawa. Kaya mahal na mahal niya ito kasi walang judgment sa kanyang pagkatao. Kahit magkaroon pa sila ng malaking away, walang pagsisisi. 9 na buwan ang nakalipas, samantalang si Nedrick ay tuwang-tuwa dahil natupad ang gusto niya na magkaroon ng babaeng anak, balance na may lalaki na siya at babae. Kahit matagal na sila ni Kali, kasal na hindi pa rin mawawala ang agam-agam nito at palagi nilang pag-aawayan na baka daw darating ang araw na papalitan niya ito. Hindi mangyayari ang bagay na yun dahil ito lang ang gusto niyang makasama habang buhay. Kahit maputol pa ang lahat ng kamay nito, ay hindi niya ito iiwan. Saka mamahalin pa rin niya ito hanggang dulo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kali at Nedrick. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Shodora Villar, Rose Martinito, Nelly Arcardo, Romana Gorospe, Lloyd Dasalon, Merlin Bilbar, Ligaya Campos, Senen, Marie Cristal Hilario, Carmencita Falcon, Remedios, Presbyteros Rose Elizabeth, 70, Melanie Juan, Estelita Mahia, Maria Girly Gakutan, Rayland Pudadera, Leonila Perea, Fe Navarez, Ostonalito Jessica Vargas, Imelda Forteza, Nenita Valiada, Mila Gonzalez, Nika Shaw, Piosang, Yolanda de la Cruz, Francis Pilapil, Pasita Eleazar, Miriam, Jocelyn Tansing, Lore Galaxy, Chari, My Vlog TV, Agustina Niceto, Evangeline Zamora, Elizabeth Santenta, Elizabeth Gilias, Ann Mariano, Merly Pura, Maria Flor Sevillano, Flor Cabrera, Leonisa, Kin, Anita Pascual, Emilia, Elsa Opiane, Cecilia Ramos, Cecilia Alvior, Everplay, Epifania De Ocares, Mercy Villantes, Marilo Abad, Merlilin, Anita,
Juliet Caday, Teresita de los Santos, Camindanao, Veronica Briseño, Blanca Cortez, Julieta Hermosura, Merlina Aparta, Lucia Baldo, Anita, Lourdes, Nena Ano, Kinsian, Josefa Doque, Annie, Geraldine De Jesus, Lolita, Madeline, Madeline Javier, Marilu Gulmatico, Aileen Laganya, Liliano Bebe, Mercy Villantes, Lawrence John Bacus, Gina, Lisa, Teresita David, Lorna Ongon, Annie Hoson, Juby Hernandez, Presbyteros Rose, Marian, Liz Berito Chabidal, Batang Ibunan, and Ana Victoria. Thanks for listening at shoutout din po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay.